Kami ang pamilyang Santos. Masaya, sama-sama. Si tatay ay abala sa trabaho, ngunit nagagawa pa rin niya kaming hatid at sundo sa paanan ni kuya. Isang mabuti at responsableng ama si tatay. Si nanay naman ay isang responsableng ina. Ginagawa niya ang lahat upang mahukbo ang aming pagkatao. At isa pa, masarap ang pagkain na niluluto ni nanay sa amin. Mahal na mahal nila kaming dalawa, kaya't ganun din kami sa kanila. Mga anak, kakain na tayo! Wow! Parang ang sarap po ng pagkain natin ngayon, Inay. Kaya nga po, Nanay. Bolero rin talaga kayo tulad ng tatay niyo. O siya, maupo na kayong dalawa at kumain na. Andito na ako! Tatay! Kamusta naman ang araw ng mga anak ko? Paano naman ako? Hindi mo ba akong tatanungin? Kamusta naman ang araw ng aking pinakamahal na asawa? Nagtatampo na ako. Ikaw naman. Oo na, tara na. Kumain na tayong lahat. Pero nagbago ang lahat. Gabi ka na naman umuwi. Mag-usap na tayong dalawa. Ano naman ba to? Hindi mo pa alam mo ng oras na, Victor? Alas 12 na ng gabi, umaga na. Ngayon ka lang umuwi. Ano sa tingin mo, hindi ako mag-aalala? Madalas ka pang lasing kung umuwi. Uwi pa ng pamilyadong lalaki yan? Sorry. Na-promote na kasi si Andrew. Nag-celebrate na kami. Gabi-gabi bang promotion sa inyo para gabihin ka at umuwing lasing? Sagutin mo ako! Tanungin mo ba sila? Kayo at Andrew! Uy, Mrs. Cruz. Ikaw pala, Christine. Kamusta ka na? Hindi ka na namin nakikita madalas ah. Busy sila sa mga bata. Oo nga pala, may itatanong sana ako. Game, ano yun? Napapadalas kasi si Victor umuwing lasing. Ang kwento niya, nagiinuman daw kayo. Isang gabi lang yon, noong Sabado pa iyon. Bakit kayo nakapag-inuman? Nag-promote kasi ako. Inaya ko sila mag-inuman. May problema ba? Wala namang masyado, medyo late lang siya na umuwi nito nakaraan. Ganun ba? Baka may iba nang pinupuntahan yan. Loko-loko ka. Hindi nga, totoo nga. Puro ka kalokohan. Cross my heart, totoo. Lagi ko siya nakikita ang out of way pag uwi. Sige, kakausapin ko na lang. Salamat. Nay, matagal pa po si tatay? Naantok na rin po ako Nay. Baka nag-overtime lang. Magpahinga na kayo mga anak ko. Lagi na lang po hindi umuwi si tatay ng maaga. Dati naman po, maaga siyang nakakauwi. Busy lang talaga ang tatay niyo, anak. Pero dati kahit busy po siya, ay nasusundo naman po niya kami. Kasama na rin po namin siyang gumawa ng mga assignments namin. Hayaan niyo kakausapin ko si tatay. Sige na, matulog na kayo. Nagawa na rin naman natin ang mga assignments niyo. Okay po, nanay. Good night po, nanay. Good night po, nanay. Good night. Oh, mahal! Gising ka pa pala. Anong oras na rin? Mahal talaga ba? Ha? Ano naman batutin? Pagod na rin ako, Victor! Alam ko na ang mga ginagawa mo, sigurado ko ano mga tinutukoy ko! Ha? Ano naman? Kung ano yun, please pakisabi na lang. Hindi kayo gabi-gabi Mila, Kaiden at Andrew. Ha? Mia, ito nga ako ngayon. Hindi lasing. Kung hindi mo kang lasing, mukhang pagod na pagod parati. Nag-overtime ako, Tin. Overtime talaga ba? Oo, promise ko to. Umamin ka, may baka ba babae? Wala! Seryosohin mo ako! Seryoso ako! Uulitin ko ng babae ka, hindi! Ikaw lang mahal ko, wala! Wala kang mga ibang babae. Kung ganun, saan ka nagpupunta? Oo na. Sabihin ko na. Umiinom ako para malakas ang isip ko. At maisip ko kung tama pa ba ito nasa isip ko. Na ayoko kasi magising tayo na isang araw na sasabihin ko sa'yo na hindi na kita mahal. Alexandra, halika dito. Patulog ka na. Ano po yung sinasabi ni tatay? Hindi lang sila nagkakaintindihan. Maayos din nila yan. Kuya, ayoko po sila mag-away.
Di nangyayari yun. Maniwala ka kay kuya. Kung muna kayo kung may sasabihin kami sa inyo ng nanay niya. Bakit po, Itay? Ano po iyon? Hindi mo na ako makakauwi at baka di ko kayo masundo at di ko kayo matulungan sa pag-aaral ninyo. Ano po ang problema? Kasi hindi silang sa trabaho na Kailan po kayo babalik, tatay? pag ayos na ang lahat. Tay, baka pwede naman po. Hayaan niyo na si tatay niyo. Tay! Nay, pauwiin niyo na rin po si tatay. Naiintindihan niyo rin to, anak. Ikaw muna ang bahala kay nanay at bunso. Tay! Please po! Tay, pabalik ka po ba? Bibisitahin ko kayo mga anak. Mag-ingat kayo. Felix, pumasok mo na kayo ng kapatid mo sa kwarto, Binas. Opo, Nay. Tara na, Alexa. At doon na nagsimula ang walang tigil ng pag-iyak sa aming bahay. Di na naman tumigil ang iyak ng aming bahay. Wala namang sira yung bahay namin pero laging umiiyak sa loob. Kung minsan ay kailangan na naming magsulok ng tubig para hindi magbaha. Isang araw, bumisita sila lola at lola kasama si tita kay nanay. Nay at Tay, sana di na po kayo nag-abala pumunta pa rito. Hindi pwedeng ganun, anak. Isa pa, si Felix ay tumawag sa amin dahil hindi pa raw tumigil sa pag-iyak. Ganun po talaga ang buhay. Di po ako kasing swerte niyo po ni nanay na sa pagmahal. Hindi mo yan kasalanan natin. Siguro nga, pero wala eh. Andito lang kami ng nanay mo at kapatid mo, anak. Wala kaming tulungan ka. Malaki ng mga anak mo na walang nararamdaman sa kanila. Tsaka sa ganda mong yan, ate, sigurado ako may makahanap ka pang kita. Di ko alam ang pinag-uusapan nila lolo at lola. Basta ang alam ko ay umiiyak lang si nanay sa kanila. Kasabay ng pag-iyak din ng aming bahay. Minsan naman ay kalmado pero mas madalas ang hindi. Minsan ay lumabas ako ng bahay at narinig ko ang aming kapitbahay. Sana narinig mo na ba na hiwalay na raw si Victor at Christine? Oo nga, kaya pala, di ko nakikita si Victor sa bahay nila. Nakakulungkot naman. Sana maayos yung relasyon nila. Totoo lang, kung naman sila Felix at Alex kung maghiwalay silang dalawa. Akala ko hindi niya iiwan si Christine. Sa bagay, promises are meant to be broken. Pero sana nga talaga. Sana nga, tara balikan natin kanila marites na nangyari. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng salitang hiwalay. Gusto ko sanang tanungin kay nanay pero baka magalit siya. Noong nawala si tatay ay maraming nagbago sa bahay. Kain na po tayo, kuya. Saglit lang, Bunso! Nahanap ko libro ko! Kain na po tayo, Nay. Pasensya na to kung pasig ka ulit. Ito lang po kasi kaya kong lutuin eh. Pasensya na rin. Pag okay na ako na ulit ang magluluto. Kailan kaya magiging maayos si nanay? Palati na lang umiiyak ang bahay namin kapag malungkot din si nanay. Kailan kaya titigil ang pag-iyak ng aming bahay? Nay, kailan po titigil ang pag-ulan sa loob ng bahay? Mawawala rin yan. Buti nga natitiligan yung mga halaman natin sa labas. Kagabi na rin po tumutuloy yung ating bahay. Sa susunod pag lumala na, papaayos ko na. Umaga, ako na ang nagluluto para sa amin. Si kuya na rin na ang nag-aayos ng gamit namin sa paaralan dahil si nanay ay nagtatrabaho para sa amin.
Namimiss ko na rin si tatay pero hindi ko masabi kay nanay. Alexandria! Hello! Parang ang lungkot mo. May problema ba? Sabihin mo na yan sa amin. Bata pa tayo pero pwede ka na nagbigyan tayo sa iyo. Ang papa ko rin, hindi umuwi kasi nasukat siya. Si papa ko, nasusunod naman. Si tatay, hindi ko alam kung asaan. Baka busy. Sabi rin ni mama, dito mo daw si papa ay siya ay busy. Tawag din yun. Huwag kang malungkot, Alex. Tsaka love ka naman ng papa mo, huwag ka nang malungkot. Di ko lang masabi sa mga kaibigan ko yung tungkol din sa bahay namin na umiiyak. Maintindihan din kaya nila yon? Nay, ang aga niyo po ngayon. Tumatawag kasi yung kapitbahay natin, hindi to tumitigil yung tulo ng bahay natin. Kuha kayo din ng tiba para sahurin din natin to. Kahit tumulong ang aming kapitbahay namin ay hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak ng aming bahay. Kung andito lang sana si tatay, siguradong hindi na ito iiyak pa. Ang gabi habang nagluluto ako ng hapunan namin ni kuya, ay bigla na lang humikbi ang aming bahay. Nagbukas-sara ang pinto, naging mahangin ang loob ng bahay, kasunod nun ay ang pag-iyak ulit ng aming bahay. Tara, huwag ka nang umiyak. Pero hindi talaga tumatahan ang aming bahay. Tatawag na lang ako na mag-aayos sa bahay natin, mga anak. Sino po naman, nanay? Huwag na kayo mag-alala, ako na ang bahala. Sigurado ako na sa oras na iyon ay iisang tao lang nasa isip namin ni kuya, si tatay. Mare, si Ma'am Kiko ang pinakamagaling na karpentero sa ating lugar. Sigurado ako titigil sa tulo dahil sa kanya. Kiko po pala, ma'am. Kristen Santos. Chris, Santos pa ba? Akala ko hiwalay kayo. Sana po magawa niyo po ang solusyon ang tulog po sa aming bahay. Sige po, ma'am. Gagawin ko po ito ng paraan. Magagawa pa po ba ng solusyon? Naku, pasensya na po. Wala po talaga akong nakita sira o tulo sa bahay ninyo. Sigurado po ba kayong may tulo sa bahay ninyo? Opo. Wala po talaga akong makita. Kahit naman po yung mga bubong ay ayos naman. Pasensya po. Walang makita ang kapintero na nasira sa aming bahay, pero saan kaya nanggagaling ang iyak ng aming bahay? Ngunit isang araw ay may mga humintong lalaki sa aming bahay. Sige, Jay. Christine! O Jay, napadaan ka. Hindi. Galing kasi kami sa kliyente namin na architect. Si Graylin nga pala kasama ko. Nice to meet you, artist. Same to you, ma'am. Di naman ako sinabihan ni Jay na meron siyang magandang kaibigan. Salamat. Butit nakilala mo pa ako. Hindi naman ako madaling makalimot eh. Graylin, alam mo ba may iligawan mo to si Christine nung dalagat binata pa kami. Kaso nauna ako kaya at mukhang masaya naman na siya ngayon. Christine, may gusto sana akong sabihin sa'yo kaya kita sinamahan. Ano yun, Jay? Gusto ko lang sana itanong kung pwede kita ligawan, matagal na kasi kitang gusto. Jay, ano kasi? Mahal! Mahal, si Jay, kaibigan ko. Nice to meet you, pre. Victor Santos nga pala. Nice to meet you too, pre. Mukhang seryoso pinag-uusapan niyo ng girlfriend ko, ah. Ah, medyo lang naman. Christine, huwag mo naisipin yung sinabi ko sa'yo kanina. Sige na, mahiwa ko na kayong dalawa. At sino ata ang makilala ni nanay ay hindi magagawang ayusin ang aming bahay. Isang araw ay muli gumugulgol at umiyak ang aming bahay. Tama na! Tahan na! Huwag ka nang umiyak. Nay, kailangan po natin ng tulong galing kay tatay. Hindi ba pwede, mga anak? Bakit naman po, Nay? Bigyan niyo muna kami ng oras ng iyong ama. Pero Nay, namimiss ko na po
po siya? Namimiss na po namin ni Bunso si tatay. Kahit ako naman, miss na miss ko na siya, pero di rin naman natin ito ginusto, di ba? Pero Nay! Tay! Bumalik ka na po sa amin, Tay! Tatay! Bumalik ka na po! Kailangan ka po namin! Pagkalma ay unti-unti na rin tumitigil ang pag-iyak ng aming bahay. At gaan sa dibdib lalo na at unti-unti na rin namin nakikita na numingiti si nanay. Kagayat ay pagtigil ng iyak ng aming bahay. Para ay muling bumalik si tatay sa aming buhay. Ha? Bunsok! Si tatay! Tay! Mga anak, Aalis ko po ba kayo, tatay? okay lang sa inyo na hindi na umalis si tatay. Pero, tanongin ka natin, si nanay. Kung buo ka na ulit at handa ka na namin makasama muli. Handa na, ako na ulit, Mariko. Mapapatawad mo pa ba ako? Pinangako natin nung kinasal tayo sa hirap at ginhawa, magsasama tayo habang buhay. Kasama? Kasama ang mga anak natin. Kasama. Labas, kain tayo sa labas. Treat ko. Yay! Huwag ka na kung aalis tatay, ha? Hindi na ulit, anak. Noon ay naging masaya na ulit ang pamilya namin. Hindi na ulit umiyak ang aming bahay. Nakita na rin ang masasayang ngiti ni nanay dahil muli ay isang buo at masaya na kaming pamilya. Palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ko. Palagi kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napaligiran ang ingay at ang gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais
at ginto, diamante may abutin. Ikaw pa rin aking bituin, natatangi